Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 3, Quarter 2, Lesson 1, Day 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa sariling paraan ng pakikilahok sa pamilya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga layunin. Una, natutukoy ang mga sariling paraan ng pakikilahok sa mga gawain sa loob ng tahanan. Pangalawa, na ilalarawan ang sariling paraan ng pakikilahok sa mga gawain ng pamilya na nakatutulong sa pagkakabuklod-buklod at pagpapatatag ng ugnayan ng bawat kasapi ng pamilya. Bago tayo tuluyang tumungo sa ating aralin ngayong araw, mayroon lamang tayong ilang mga paalala. Umupo lamang ng maayos at subukang huwag gumawa ng kahit anong walang kinalaman sa ating aralin. Makinig na mabuti at subukang makibahagi sa abot ng makakaya. Huwag mahihiyang magtanong kung mayroong hindi malinaw o may kalituhan sa anumang paksa. Magtaas ng kamay kung may nais sabihin. Huwag magsalita kung may iba pang kamag-aral ang kasalukuyang nagsasalita. Naaalala pa ba ninyo ang ating mga pinag-aralan kahapon? Magbigay ng mga halimbawa ng mga gawaing kanilang ginagawa o ginagampanan sa loob ng tahanan. Mahusay! Napakarami ng mga gawain sa tahanan ang kaya na ninyong matukoy at gawin. Maraming salamat sa aktibong partisipasyon. Suriin ang mga larawan. Ano-anong mga kagamitan sa bahay ang inyong nakikita? Maaari ba ninyong ibigay ito isa-isa? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Tanong, sa palagay ninyo, saan ginagamit ang mga kagamitang nasa larawan? Sagot, ginagamit ang mga kagamitang nasa larawan sa paglilinis ng bahay, tulad ng kusina, sahig at mga gamit. Maaari mo bang bigyang paglalarawan ang bawat isa? Sagot, ang mga ito ay balde para sa tubig, guwantes para sa proteksyon sa kamay, spray para sa paglilinis ng mesa o salamin, walis tambo at walis tingting para sa pagwawalis, espongha at sabon para sa paghuhugas ng plato, brush para sa tiles at dustpan para sa pagtapon ng dumi. Naranasan na ba ninyong gumamit ng mga kagamitang ito? Maaring sagot, oo, naranasan ko nang gumamit ng ilan sa mga ito, gaya ng walis at espongha. Kung hindi pa, alin sa mga kagamitang nasa larawan ang nais ninyong matutuhang gamitin? Sagot, gusto kong matutuhang gamitin ang scrub brush para makatulong sa mas malalim na paglilinis.
Ano pa ang ibang mga kagamitan na ginagamit sa ibang mga gawain sa tahanan? Sagot, ibang gamit sa bahay ay plantsa, pangkuskos ng banyo at pamunas ng alikabok. Ngayong araw ay atin namang ilalarawan ang mga paraan ng pakikilahok sa loob ng tahanan na nakatutulong upang mapatatag ang pagbubuklod-buklod at ugnayan ng pamilya. Ngayon ay ating pag-usapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang aralin. Una ay pakikilahok. Pakikilahok. Pangalawa, pagpapatatag. Pagpapatatag. Tanong, ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang nakasulat? Sagot, ang pakikilahok ay ang pagsama sa mga gawain, habang ang pagpapatatag ay ang pagpapatibay o pagpapalakas. Ano sa tingin ninyo ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? Sagot, magkaugnay ang dalawang salita dahil sa pamamagitan ng pakikilahok, napapalakas at napapatatag ang samahan sa tahanan o pamayanan. Halimbawa ng mga gawain sa loob ng tahanan na inyong ginagawa. Paglilinis, pagluluto, paghuhugas ng pinggan, paglalaba, at pamamalansya. Paano kayo nakatutulong sa mga gawaing bahay na naibigay? Basahin ang maikling sanaysay na pinamagatang ang tahanang makalat. Umuwi si Nathan mula sa paaralan. Narito na po ako, sabi niya. Habang papasok sa pintuan, walang sagot. Tahimik ang lahat. Nagpunta si Nathan sa sala. Nariyan po ba kayo? Aniya. Walang sumagot sa tanong niya. Ngunit nakita niya na makalat ang sala. May mga laruan sa sahig, may mga makukulay na papel sa mesa, may pangkulay sa upuan at kung ano-ano pa. Sunod ay nagpunta si Nathan sa kusina. Nariyan po ba kayo? Aniya. Wala pa ring sumagot sa tawag niya. Ngunit nakita niya na makalat sa kusina. Tambak ang hugasin sa lababo, nakakalat ang pinagbalatan ng sibuyas at bawang sa mesa, at tumutulo ang tubig sa gripo. Panghuli ay nagpunta si Nathan sa kwarto. Nariyan po ba kayo? Aniya. Subalit wala pa ring sumasagot sa tanong niya. Sa halip, nakita ni Nathan na makalat sa kwarto. Nakapatong sa higaan ang mga bagong nilabhang damit, may mga pinaghubaran din na t-shirt at shorts sa sulok, at may mga diaper at pulbo pa ng gatas sa sahig. Naku, umalis yata sila, sabi ni Nathan sa sarili. At ang kalat ng bahay namin, dagdag pa niya. Ano kaya ang dapat kong gawin para maging malinis ang tahanan namin? Tanong niya. Tulungan natin si Nathan. Batay sa inyong ginagawa sa inyong tahanan upang makilahok sa mga gawain, ano pa kaya ang mga dapat na gawin ni Nathan? Gawain. Markahan ng check kapag kaya mong gawin ang gawain sa tahanan.
Markahan ng bilog kapag kaya mong gawin ang gawain sa tahanan ngunit may nangangailangan ng tulong mula sa iba. Markahan ng X kapag hindi mo kayang gawin ang gawain sa tahanan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Mga gawain sa tahanan. Una, magsinop ng laruan. Pangalawa, magsaing. Pangatlo, magtapon ng basura sa basurahan. Pang-apat, magwalis. Panglima, maghanda ng hapagkainan. Pang-anim, maglampaso ng sahig. Pang-pito, bumili sa tindahan. Pang-walo, magplantsa ng damit. Pang-siyam, mag-ayos ng gamit sa eskwela. Pang-sampu, magligpit ng pinagtulugan. Kumpletuhin ang patlang ng gawain sa loob ng tahanan na iyong nais gampanan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1, nais kong tulungan ang aking magulang na patlang. Number 2, nais kong tulungan ang aking kapatid na patlang. Number 3, nais kong tulungan ang aking lolo o lola na patlang. Number 4, nais kong tulungan ang aking tito o tita na patlang. Number 5, nais kong tulungan ang aking pinsan na patlang. Anong gawain sa tahanan na kayang gampanan ng isang batang tulad mo na makakatugon sa bawat sitwasyon para maipakita ang pakikiisa sa tahanan? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Number 1, nagpiprito ng isda ngunit naubusan ng mantika. Sagot, bumili ng mantika sa tindahan. Number 2, naglalaba ngunit walang mapagsabitan ng damit. Sagot, kumuha ng hanger. Number 3, nagwawalis ngunit walang mapagtapunan ng basura. Sagot, kumuha ng basurahan. Number 4, naghuhugas ng pinggan ngunit puno ang lababo. Sagot, isalansan ang nahugasang mga pinggan sa bangera. Number 5, namamalansya ngunit walang mapaglagyan ng damit. Sagot, ilagay ang mga naplansyang damit sa aparador. Bakit ito ang iyong sagot? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Batay sa mga sitwasyon sa ibaba, pumili ng isa na sa iyong palagay ay nararapat mong gawin. Maglagay ng maikling paliwanag ng iyong napiling sagot. Number 1, ikalat ang mga laruan o iligpit ang mga nakakalat na mga laruan. Sagot, iligpit ang mga nakakalat na mga laruan. Number 2,
Hayaan lamang ang mga kapatid na gumagawa sa bahay o tumulong sa mga kapatid sa mga gawain sa bahay? Sagot, tumulong sa mga kapatid sa mga gawain sa bahay. Number 3. Gawin ang mga takdang aralin o hayaan lamang na hindi tapos ang mga takdang aralin. Sagot, gawin ang mga takdang aralin. Number 4. Mag-usap ng maayos sa mga nakatatanda o sumagot ng pabalang sa mga nakatatanda. Sagot, mag-usap ng maayos sa mga nakatatanda. Number 5. Pag-aralan kung paano gawin ang mga gawain sa bahay o hayaan na lamang ang ibang miyembro ng pamilya na gawin ang mga gawain sa bahay. Sagot, pag-aralan kung paano gawin ang mga gawain sa bahay. Mahalaga bang makilahok ang isang batang katulad mo sa mga gawain sa bahay? Bakit? And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.